Dun sa buhay, sa years na magkasama kayo sa negosyo, bakit hindi kayo nagkaslit? Hindi kayo nasira sa pera yung friendship niyo o whatever your business relationship? Kasi marami mga ating showbiz na, hindi na naman showbiz, hindi marami, diba na co-investors, mga ganun na nag-collaborate sa business, pero nagkakasila. Yun nga, una sagot niyo, talagang ating kapatid ko. Tsaka, hindi naman kami motivated. So, hindi kami para mag-away sa pera. Kasi nga, sobra-sobra naman po yung naging blessing na wala naman may hiling ka, hindi pareho sa bagay. So, lahat ko, sobra na po. Kaya nga, share na po namin. So, hindi naman, madali lang pag-usapan yung mga bagay. Hindi para pag-awayan. Pero sa politics, pinag-usapan nyo din yung politics, hindi ko rin nangyari mo na. Hindi naman pag-usapan. Hindi, nagulat na lang ako, tatakbo siya, medyo ayoko pa, medyo, ako tatakbo, medyo may konti akong gano'n na dati. In-explain niya, RS ganito, kaya ako tatakbo kasi ganito. Nakatulog tayo sa front row, gusto ko tumulong sa mas malaking audience. So in-explain niya sa akin na. So that's when I realized, sabi, okay. So now that we're running for mayor, you get my full support. So parati ko sinasabi, walang RS muna, SV muna tayo lahat hanggang magdala natin siya kung saan dapat dali. Kaya ngayong vlog ko, hindi ako masyado nag-vlog, hindi ako masyado gumagawa ng mga ano-anong gimmick, para lahat ng highlight and focus ng SV. Ihahatid natin siya kung saan siya talaga dapat. Kaya inspired tayo sa motivating namin sa mga sana maraming ganyan na mga partners na susuportan. Oo, kasi alam mo, Marie, marami nagtataka eh, kasi okay lang kami, ano naman, straight ako. Sino to yan? Imagine nyo sino makakapag-isip na pwede pa na maging business partners for a long time. At saka sa Marie, hindi mo kami mag-jowa. Never kami naging mag-jowa. Okay, parang clear lang. Pero never pa na nagkaroon ng illusion RS. Bakit may ganyan? Wala talaga Luki. Para magkapatid lang po kami. Ano yung feeling pag kami crush? Saka yung mga type ni Arlen, gusto niya mga... Noong nakita ko sa una sa UP, noong una, kasi wala na ako sa UP, na nakita ko yan sa UP, naka-topless, nasa stage, nag-perform, may mga abs. Sino yan? Yun lang yun. 16 pa lang ako. Oo, 16 pa lang siya. Pero nung nagkasama na kami sa ganitong negosyo, 24 na siya, or 22. Sabi ko, okay, na-save ka na sa akin. Last question na sinasabi ko, anong type, ano mga type ni Art? Type yun, bagets. Hindi na tayo pwede yun. Mga bagets. Tsaka iba ang type niya. Gusto niya medyo Tsaka medyo malinis ako eh. Gusto niya medyo... gusto ko yan, dugyan. Gusto ko na. Gusto ko, oo naman gusto niya. Mga sa ganito. Kaya sinasabi, ano mo, yung isang araw may dinner kami. Medyo malinis-linis ka maputi ka. Ayaw ka niya. Gusto niya ka. Lalaki gusto niyan. Nakakalaw ka, diba? Sanay sa mga kabalingan sa Promise, sanay talaga siya. Lahat ng mga kabalingan ko, kinikwento ko sa kanya. Kaya sobrang, kasi yung kanina natin isang araw after nag-using Peace Prize, mga bading, tapos sabi, magiging proper kami kasi kaharap kami kay SB. Sabi ko, sanay yan sa mga kwento ko. Kaya malapit po ako sa ano kasi yung organization namin sa UP, sa Masco, puro LGBT, puro actors, comedian. So talagang, I'm talaga with LGBT community. Kung narinig siya sa mga interviews, medyo formal. Sa mga interviews sa TV, medyo formal. Pero pag makausap ko siya yung kwentuhan lang, choba. Cheles. Kasi, di ba, kung sino yung lagi mong kasama, nagiging kamig ka. So, laki ka ng influence ni RS. Thank you, maraming salamat. Thank you. One question lang, so yung sa kapag-kaibigan ano na natutunan niyo sa isa't isa? Ilan years? Una ko siya nakita, anong area? Ako so pa yung cellphone na yung... 2004, ay dati pa, as a UP, 16 years old pa lang ako. May nato, anong area? 42 na ako eh.
Pagmatin mo ba ako? Basta anong year? Basta yun, uso pa yung 26 years ago. Basta uso pa yung Nokia 88 na silver na ginawa. 26 years ago. Kasi sabi ni Sam, alam nila, binigyan ko sa harap ng cellphone ko. 26 years ago, hindi ko siya. Pero hindi pa kami naging close. Naging close na lang kami yung nagkasama kami dito sa business na to. So, anong natutunan ko? Ito hindi alam ng karamihan, pero natutunan ko talaga maging super generous dahil kay RS. Super kasi iba yung nagbibigay kayo. To a fault na, to a fault. Sabi ko, to a fault na. RS, ano bibigyan natin? Bigyan na lahat yan, ha? Sigurado ka? Oo, sige na, bigyan mo na maraming darating. Sige. So, nasanay na kami na nasanay. Hindi ako nagbibiro. Hanggang minsan, ako na yung sumobra. Alam na ni Ari yun, sumobra na ako. So, lahat na Ako lang ngayon nagsasabi ka sa akin. siya, sa kanya ko natutunan, pati sa mga bagay, sa pananamit, sa pagbili ng mga bagay. Minsan sa masobra dati, sige lang, sige, bigyan na natin. Ano bibigyan natin? Bigyan mo na lahat. So, yung lagi ko kinikwento, lagi ko siya kasama. Nagkasama pa kami sa bahay kung nag-umpisa kami kasi nagtitipid pa kami. Siya sa third floor, ako sa second floor. So, talagang araw-araw, breakfast, kasama kami. So, lahat nakukuha ko sa kanya. Yung pagbibigay niya, pagtulog niya, at lahat ng alam niya, experience niya. Kaya nga namin nag-isip na kami. Pero talaga, to be clear, never na. Hindi ko kamukha si Rian eh. Sige siya na. Ako ng mga type ko. So yeah, matagal naman, 26 years. 26. Basta kung kailan na uso yung 88. Diyan ako si Tito. Ang tindi mabigay ni Ari. Alam niyo po, dati binibigay ko, di ba, may spam, may dilimundo. Nung namigay si Ari, may mga kasama ng tsokolate, tsaka amon de bole. So, yung grabe, nagiging mas grabe. So sabi ko, ngayon, naging gano'n na rin yung sa akin. So, nag-e-evolve. Parang gano'n. Kaya ma-apply ni Sam yan sa... Ayun ako sa inabay. Thank you. Yes, sa segue lang ako ng tanong. Ano naman, pinag-usapan niyo yung pagiging generous sa isa't isa? Ano naman yung pinakamagandang bagay, hindi bukod sa respeto at tiwala, pinakamagandang bagay na naibigay niyo sa isa't isa bilang good friends o magkapatid sa tuwing? Well, for me, every time na nakikita ko isa, lalo lumalakas ang loob ko to proceed and to go sa lahat ng mga ginagawa namin. Minsan kasi, like, alam naman natin na may mga ups and downs. So, mga time na may mga down kami, pag nakikita ko isa, okay, hindi pa pwedeng tumigil, kailangan tuloy-tuloy. He gives me that strength, that parang moral support. Pag nakikita ko siya, pag alam ko, lalo na kayo. Nakita ko na talagang kayo walang boses. Tuloy-tuloy, a-attend siya sa event, magkasalita. So kung siya galing sa campaign o kung ano mang event yan, tapos nagagawa niya, eto pa kaya ako, mas kaya na ito kung nagagawa niya. So yun yung ano, he inspires me to step further. Sa akin naman, nabigay sa akin ni Arna, talagang hindi ko matatawaran, hindi mo mami-measure. Yung X-Factor, yung pagiging unconventional, yung factor na tinatawag niya sa amin. Maging iba, hindi maging generic. Do things differently, do things more. Lahat ng ginagawa ko actually ngayon dahil sa kanya eh. Dahil nag-iisip ako ng more creative way of doing something. Lahat yun dahil kay Arno. Tapos nadadagdag ako ng sarili kong flair. Pero dahil doon sa mentality na yun na we don't just do certain things, we do things in a certain way. Kaya nga yung front row, ganyan eh. We're different, we're edgy. If other people are doing it, alam namin. Gusto namin kami na yung gumagawa. Gusto namin kami nauuna. Kaya nga yung ginawa namin sa front row, unconventional. Kumuha ng ambassadors, pinaganda, ginawang glamour, sa katutak na billboards, dati wala mga ganun. Dahil sa creativity ni RS, lalo sa advertising world, kumbaga, kahit pa paano, binakla niya eh, yung term niya eh. Minsan, sasabihin niya sa walang libog yan. Kulang, ibig niya sabihin. Doon ako na, baga, yung ordinary, you turn into extraordinary. Yun yung natulong niya sa akin. Kaya hanggang ngayon, sa bawat bagay na ginagawa ko,
Laging ganun. Laging extraordinary at most of the time, sobra. Kaya ganun na rin pagtulong po namin at mga ginagawa natin sa mga kababayan namin. Sige po. Thank you so much. Thank you.